Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang yung nakikita ay isang microwave oven. Ito daw ay no power ayon sa customer. Ang brand niya ay Hanabishi. Try muna natin i-plug kung talagang hindi gumagana. Maglalagay lang tayo ng isang tasang tubig. Yan guys, kung mapapansin nyo, walang ilaw ang kanyang oven. So ibig sabihin ay confirm ito na hindi gumagana. So tanggalin muna natin itong cap para mag-umpisa na tayo sa troubleshooting. Yan guys, walang init ang kanyang tubig. Tanggalin muna natin yung plug para safety ang ating troubleshooting. Dito guys, simple lang naman ang pagtanggal ng cover nito. Mayroon lang siyang 5 screw. 4 sa likod at isa sa gilid. Yan guys, natanggal na yung mga screw. Dahan-dahan natin tatanggalin yung cover para hindi sumabit sa mga wire. Yan ngayon ang loob ng microwave oven. Yan ang thermostat at yan naman ang magnetron at yan naman ang fuse. Unang gagawin natin ay kukunan natin ito ng continuity. Kukuha lang tayo ng tester at isisit natin sa times 10 ohms. At syempre, hindi natin kakalimutan i-check yung tester natin kung gumagana. So, yan ngayon ang kanyang power cord. Ilagay lang natin ang test rod sa plug at pipitin natin yung timer switch. Kung makikita nyo, walang palo yung tester natin. Dapat yan pag pinihit ang timer switch at ginalaw ang kanyang door, ay papalo ang tester natin. Sa pagkakataon na to ay hindi pumalo ang tester natin. So ibig sabihin may open line ito. Susunod natin i-check yung kanyang power cord. Kung mapapansin nyo guys, pumalo yung isang line ng power cord. Ngayon, ilipat naman natin sa kabilang terminal ng power cord. Kinakailangan na pumalo din siya. Yan guys, kung mapapansin nyo, pumalo yung kabilang line ng power cord. So ibig sabihin walang problema itong power cord. Susunod naman natin yung kanyang fuse. Kung mapapansin nyo, pumalo yung tester natin. So ibig sabihin walang problema itong fuse. Sunod naman yung kanyang thermostat. Kung mapapansin nyo, pumalo yung tester natin. So ibig sabihin wala rin problema itong kanyang thermostat. Sunod naman natin i-check yung kanyang high voltage sa fuse. So, yan ngayon ang kanyang high voltage sa fuse. Ngayon, i-check natin yan kung busted. Kung mapapansin nyo guys, ay okay yung kanyang fuse. Walang problema yung power cord, dalawang fuse at thermostat. Ngayon pupunta naman tayo sa kanyang mechanical side. Itong dalawang lever sa kanyang
pinto na nakausli ay spring loaded yan. Dapat yan pag ginalaw pataas ay agad yan bababa. Yan ang tumatama doon sa dalawang micro switch. Pag hindi tumama yan sa micro switch ay hindi gagana ang microwave oven natin. Ngayon sisilipin natin guys. Yan ang micro switch na sinasabi ko. Ngayon try natin na isara at ibubukas para makita natin ang lever kung tumatama. Yan kung mapapansin nyo ay hindi siya tumatama doon sa micro switch. Dapat yan pag isinara yung pinto ay tatama yung kanyang lever dyan sa plunger para magkaroon ng power. Dalawa yan na micro switch. Yan ang micro switch sa baba. Maaring yan ang dahilan kung bakit no power itong unit. Ngayon i-check natin itong kanyang pinto. Yan guys, kung mapapansin nyo, putol ang kanyang spring. So, kinakailangan palitan itong spring na to. Yan guys, kung mapapansin nyo, malambot. Wala na siyang spring. Ngayon, kailangan tanggalin natin itong pinto para madali ang paglagay ng spring. So, yan na guys ang ipapalit natin na spring. Kung mapapansin nyo, medyo mahaba. Ngayon, i-adjust na lang natin yan. So, ganun ang position ng spring niya sa loob. Kabilaan yan, mayroon na spring holder. Diyan nakahook yung spring sa baba. Yung isa naman ay doon sa taas. Yan guys, kung makikita nyo, medyo mahaba yung spring. Kaya i-adjust natin ito.
So, yan na ngayon ang spring natin. Ngayon, pwede na ibalik yung cover. Sa pagbalik nito, kinakailangan na nakapasok yung kanyang pin sa butas na yan. So, ayan na guys, na nakabit na natin. Kung mapapansin nyo, lapat na yung kanyang door cover. Ngayon, i-check natin kung tinatamaan na yung kanyang micro switch. Yan guys, kung mapapansin nyo, tinatamaan na yung kanyang plunger. Yan naman ang micro switch sa baba. Ganon din ay may reaction na rin yung kanyang micro switch. Ngayon, bago tayo mag-testing, kinakailangan na kunan muna natin to ng continuity kung mayroon na. Yan guys, kung mapapansin nyo, may palo na yung tester natin. So ibig sabihin ay okay na ito. Bago tayo mag-testing, kinakailangan lagyan muna natin ito ng cover. Ngayon, susubukan natin kung gagana na. Muli tayo maglalagay ng cap. So, yan guys ay gumagana na. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ko sa inyo ng konting kaalaman.